Breakfast ride lang tayo sa Marilake at quick review ng C900 SE. Pag pupunta ka ng Marilake, dadaanan mo tong lugar na to, bundok ng Shalala. Grabe, napaka solid talaga gamitin tong Z900 SE. Sarap gamitin, men. Tingnan mo ah. Quick shift tsaka octoblip na rin siya, eh, hindi tayo magka-clutch. Yan o, diba? Oh, walang clutch yan. Tingnan mo, wala ring clutch. Oh, diba? Sheesh, sarap. Etong C900 SE, napakadaming features kasi may tatlong modes to, which is road, rain, and sport. Once na naka-road is mga chill rides lang, at once na naka-sport, ito yung sobrang lakas na power na may hit mo agad yung pinaka gusto mong power. Tapos yung rain, ito syempre pag mga wet yung daan, naka all-ins na rin yung pinakalikod and yung harap, which is yung Brembo. Kaya napakagandang gamitin talaga, men. Na-enjoy ko yung paggamit ng C9 kasi nandito na yung power na hinahanap mo, yung yung look, syempre yung comfort, yan, tatlo. Kasi from the start, nagsimula tayo sa scooter na Muscle, tapos nag-jump tayo sa Underbone, which is yung Raider and Sniper, and after that yung R15 na sport bike, and MT-15, and then 300 SR, tapos Ninja 400, NK 400, NK 650, and CF Moto 450. Yan yung mga nagamit natin, and nag-jump tayo sa 900cc, which is yung C900. Yan. Sa power and comfortability na binibigay niya is napakaganda, kasi kahit sa mga long ride and malalayong lugar na idadrive mo tong C9, walang awit eh. Pero yung power naman na ibibigay niya sa'yo, napakasulit. Lalo na pag mag-set ka ng sport, which is bibigay niya talaga yung potential ng bike. Nasa boss na tayo, sir. Yan, napakaganda ng talawin dito. Sheesh. So ito yung Kawasaki C9 SE, or tinatawag na Special Edition. Yan, napaka-pogi. So, ang pinagkaiba nila sa Standard Edition sa Special is naka-Brembo brake. Ganda na ng braking system niya kasi naka-Brembo. And also, eto rin, naka-all-ins na adjustable preload. Yan, pwede mo siyang i-adjust. Yan, napaka-solid. Ayun yung mga difference ng Standard and Special Edition. So ganito yung itsura ng C9 natin. Napaka-solid ng muka. Yan, no? 'Di ba? Parang kawig rin siya ng C9 ay C1000, pero medyo parang bulk lang to. Yan, no? At ang napakaganda dito is may siya. Ito yung pinaka mode niya, which is litan, like pwede ng road, sport. Ito yung makikita mo yung pinaka power ng isang itong bike na to. At road, ito yung standard lang ng takbo. At next is yung rain, pagbasa yung kalsada. Ito lang pala yung mga click buttons niya dito. Ito yung kill switch, yan. Tapos high beam, low beam, passing light yung dito sa harap. Ito yung signal light, busina. Tapos ito yung hazard, tapos start button. So ano ba yung sound check ng C9? Yan, paparinig ko sa inyo. So ano ba yung sound check ng C9? Sound check ng C9, yan, napakatahimik lang, no? Yan,
SC na titanium. Yan. Tapos pag binomba natin, ganito yung tunog. Yan. Sheesh, grabe no, sarap. So ganun lang naman siya. Yung pinaka itsura niya, yan no, napaka-pogi. At ang kagandahan rin dito is, yan, in-upgrade na rin natin to. Medyo mahina lang yung ilaw niyan. Pero kaya tayo nagpakabit na ito para paggabi. Tapos may lining rin yan dito, yan no. Tapos ilaw. Tapos pag naka high beam, ganyan. Yan. Ito yung high beam nya. Yan. Daylight yan. Tapos ang ganda ng pagkakorte nya dito, para may sungay. Yan. Aftermarket na rin to. Tapos yan oh, pinakatulis nya. Diba? Napaka solid. At ang ganda ng itsura. Pinatilt ID na rin natin to para sexy yung likod yan oh. Diba? Tapos ang kagandahan rin dito, itong taillight nya Z. Yan. And then overall, yan, ganun lang naman siya. Bawat biga mo ang sarap pakinggan. Screamer bike talaga, pero napaka powerful. Kung hindi ka sanay sa mga malalakas na bike, dadaling ka na ito eh. Ito yung isa sa pinaka best na naging bike ko, C900 SG. Wala ka nang hahanapin pa eh, kasi yung power, yung ergonomics, yung relax, yung comfort, yan, nandito sa bike na to eh. Hey. Woo! Grabe, kakamiss yung Marilaki. Yung feeling na ganito yung mga tao, kokonti lang. Grabe yung tunog niya. Kasi kung mga sanay lang tayo sa tunog is yung mga pinakamaganda na natin na inline 3. Ay hindi, puro inline 2 lang pala ako. First time natin nag inline 4 na 900cc pa. Magandang view sa Marilaki. Ano, grabe. Ang ganda, diba? Let's go. Sheesh. Ano, ito yung magandang spot dito rin sa Marilaki. Ano, pag nakita mo tong spot na to, Marilaki na Marilaki. Sheesh. Napaka solid. May natumba, men. Naka-open pa yung ano, makina. Ay, mga nag-overshoot ata yan, men. Kaya pupunta lang tayo dito ng weekdays. May pag weekends eh, kasi napakadaming mga nag-rides or daming mga kamote sa daan. Pero pag mga weekdays yan, ganito masarap mag-rides, yung kokonti lang or halos wala. Update sa Marilaki. Dami mga ginagawa palang construction dito. Oh. Ngayon ay dediretso muna tayo sa Lumihan kasi kakain muna tayo. Breakfast ride lang tayo sa Marilaki at quick review ng C900 SE. Grabe oh, 10 hour. So dito tayo kakain muna sa Lomi Pares Log. May pre-kaping barako dito eh. Manukan na tambayan ng mga riders dati, pero pwede pa naman tumambay, aso may limit lang, walang parking oh.
Yan, ang dami pa rin, may mga nagbabantay na dito para iwas kamote. Maganda naman yung daan dito eh. Sadya lang maraming pasikot-sikot or mga curve na kung hindi ka sanay, mag-overshoot ka, kaya parang pang-bike. Sheesh! Breakfast ride lang ng C900 SE.